Naisip mo na ba kung bakit may mga taong umunlad sa kapayapaan, habang ang iba ay nabubuhay sa paghabol sa pera, pagod at walang laman? Natuklasan ni Solomon ang plano ng negosyo na ibinigay mismo ng Diyos, isang hindi nagkakamali na plano na may kakayahang makabuo ng kaunlaran na may layunin at espiritual na kayamanan sa parehong oras. Ngunit kakaunti ang may mga mata upang makita ang lihim sa likod ng banal na karunungan na ito. Habang naghahanap ang mundo ng mga shortcut, sinunod ni Solomon ang mga prinsipyo ng mga kawikaan at Ecclesiastes at binuo ang pinakadakilang biblikal na kaunlaran sa lahat ng panahon. At ang pinakakahangahangang bagay ay, ang parehong plano ay magagamit pa rin ngayon. Malapit mo nang mauunawaan ang hindi nagkakamali na plano ni Solomon, ang parehong nagpabago ng karunungan sa kayamanan at negosyo sa walang hanggang layunin. Manatili hanggang sa huli, dahil kapag natuklasan mo ang sikretong ito, hindi ka na muling titingin sa pera sa parehong paraan. Integridad bilang isang pundasyon, Kawikaan 10:9. Siya na lumalakad sa integridad ay lumalakad ng ligtas. Pinagmasdan ni Solomon ang pagsikat ng araw na nagmumuni-muni sa mga haligi ng templo. Alam niyang sumisikat lang ang liwanag kung saan may transparency. Gayun din ang kasaganaan. Namumukadkad lamang ito kung saan malinis ang kaluluwa. Integridad ang hindi nakikitang pundasyon ng kanyang imperyo. Wala nang nagpapanatili sa kanyang kayamanan ng higit kaysa sa katuwiran ng kanyang puso. Alam ng hari ang isang negosyo ay maaaring itayo gamit ang ginto, ngunit walang katotohanan. Ito ay gumuho tulad ng buhangin. Ang integridad sa plano ng negosyo ng Diyos ay ang espiritual na kontrata sa pagitan ng langit at ng tao. Ito ang nagpapatunay sa bawat banal na pangako sa mundo ng negosyo sa Biblia. Nang isulat ni Solomon ang salawikain na ito, hindi tungkol sa mababaw na moralidad ang tinutukoy niya, kundi tungkol sa isang prinsipyo ng seguridad. Sino mang lumalakad sa katotohanan ay hindi natatakot sa bukas, dahil alam nilang sinasamahan sila ng liwanag ng Diyos. At kung tinitingnan ni Solomon ang iyong buhay ngayon, ano ang makikita niya? Isipin ng isang mangangalakal noong panahon ni Solomon na tumitimbang ng ginto gamit ang matuwid na mga kamay, habang ang iba ay pinakialaman ang kanilang mga timbangan. Ang mga tao ay nagtiwala sa kanya at gayon din ang Diyos. Ang integridad ay ang tanda ng biblikal na kaunlaran na ginagawang pinagpala at walang hanggan ang isang negosyo. Walang diskarte ang hihigit sa kapayapaan ng isang taong alam na wala silang utang sa panlilinlang. Dahil ang business plan ng Diyos ay hindi tungkol sa manipulasyon, ito ay tungkol sa manifestation. Sa modernong mundo, marami ang nagsisikap na bumuo ng tagumpay sa pamamagitan ng mga shortcut, na nakakalimutan na ang hindi nakikita ay nagpapanatili sa nakikita. Ang karunungan ni Solomon ay naghahayag. Ang tunay na espiritual na negosyante ay ang gumagawa ng tama kahit na walang nakamasid. Ang integridad ay ang sagradong ladrilyo na ginagamit ng Diyos upang bumuo ng mga pamana. Ang sino mang mag-iwan dito ay nawawalan ng pabor na hinding-hindi mabibili ng pera. At ikaw, ilang beses mo nang ipinagpalit ang kapayapaan para sa mabilis na kalamangan. Alam ni Solomon na walang integridad, ang bawat imperyo ay isang harapan. Maaaring lumiwanag ang ginto, ngunit hindi ito makatiis sa kawalang hanggan. At iyan ang dahilan kung bakit ang unang lihim ng hindi nagkakamali na plano ni Solomon ay hindi tubo, ngunit katotohanan. Sapagkat ang Diyos ay uunlad lamang kung saan siya maninirahan, at ang isang matuwid na puso ay ang address ng kanyang presensya. Pero meron pa, natuklasan din ni Solomon na hindi sapat ang integridad kung hindi masipag ang isang lalaki. Masigasig na paggawa, Kawikaan 22:29. Nakikita mo ba ang isang taong bihasa sa kanyang gawain? Siya ay tatayo sa harap ng mga hari.
Itinuring ni Solomon ang trabaho bilang isang altar, hindi lamang gawain ng tao, kundi isang anyo ng pagsamba. Pinagmasdan niya ang mga nagtayo ng templo. Ang bawat suntok ng martilyo ay may kasamang layunin. Walang sino man sa kanila ang nakakaalam na sila ay nagtatayo ng isa sa mga pinakadakilang gawain sa kasaysayan, ngunit alam nilang ginagawa nila ito para sa Diyos. Ang kasipagan ay ang tanda ng espiritual na kahusayan. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng karaniwang tao at ng isa na dinadakila ng hari ng mga hari. Ang plano ng negosyo ng Diyos ay hindi nagbibigay ng gantimpala sa mga nagsusumikap, ngunit sa mga nagtatrabaho ng may layunin. Naunawaan ni Solomon na ang kasipagan ay hindi pagmamadali. Ito ay pagkakapare-pareho. Ito ay ang pagkilos ng paulit-ulit na paggawa ng tama hanggang sa makilala ng langit ang pagsisikap. Ang mga masipag ay hindi naghahanap ng palakpakan, naghahanap sila ng direksyon. Iyan ang dahilan kung bakit inilalagay ng karunungan ni Solomon ang mga masipag sa harap ng mga hari, dahil ang kanilang pangako ay nagbubukod sa kanila sa katahimikan. Guni-gunihin si Solomon na naglalakad sa gitna ng mga manggagawa, na pinagmamasdan ng bawat detalye ng mga haligi ng templo. Ang taong masipag na nagtatrabaho ay hindi nakakakita ng mga gawain, nakikita niya ang pamana. Naiintindihan niya na ang kanyang pagsisikap ay hindi nagtatapos sa nakikita, ito ay isang pamumuhunan sa hindi nakikita. At kung ilalapat mo ang karunungan na ito sa loob ng 7 araw, paano nito babaguhin ang iyong gawain, ang iyong mga desisyon, ang iyong mga resulta? Ang nagmamadaling manggagawa ay umaani ng pagod, ang masipag, pabor. Itinuro ni Solomon na ang bawat kilos na ginawa ng may kahusayan ay umaakit ng pansin ng Diyos. Ang biblikal na kaunlaran ay hindi ipinanganak ng pagkakataon, ngunit ng katapatan sa mga detalye. Sa hindi nagkakamali na plano ni Solomon, ang tagumpay ay isang ani, at ang binhi ay hindi nagbabago. Kung ano ang ginagawa mo sa lihim, dinadakila ng Diyos sa publiko. Ngunit nagbigay din ng babala si Solomon, hindi sapat ang paggawa ng masipag. Kailangan mong magtrabaho ng matalino. Dahil ang sino mang naghahanap lamang ng tubo ay nagiging alipin nito. At sino mang naghahanap ng karunungan ay kumikinang ng may kalayaan. Karunungan bago ang kita, Kawikaan 4:7. Ang karunungan ay ang pangunahing bagay, kaya't kumuha ka ng karunungan. Nakita ni Solomon ang pagdating ng mga mangangalakal sa Jerusalem na may dalang mga karavan na ginto at pilak. Tinanggap niya ang mga ito ng may karangalan, ngunit alam niya na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung ano ang kanyang dinadala, ngunit sa kung ano ang kanyang naiintindihan. Ang karunungan ay ang kanyang hindi nakikitang pera, ang pinakamahalagang pag-aari ng kanyang kaharian. Ang business plan ng Diyos ay hindi nagsisimula sa pamumuhunan, ito ay nagsisimula sa pag-unawa. Sapagkat ang sinumang naghahanap ng karunungan bago ang tubo ay tumatanggap ng pareho. Ang karunungan ni Solomon ay hindi teoretikal. Ito ay praktikal, espiritual at estratehiko. Natutunan niya na ang tubo ay resulta, hindi layunin. Ang taong matalino ay gumagawa upang maglingkod. Ang taong hangal ay gumagawa upang magmukhang mahalaga. At iyan ang dahilan kung bakit pinagpapala ng Diyos ang mga negosyong ginagabayan ng isang edukadong isip at isang mapagpakumbabang puso. Ilang beses ka nang kumilos ng madalian at nawala ang walang hanggan para sa isang bagay na kaagad. Guni-gunihin ang batang si Solomon na nakatayo sa harap ng kaniyang bagong nakuhang trono. Hindi siya humingi ng kayamanan. Humingi siya ng karunungan at sinagot siya ng Diyos ng dalawa dahil ipinagkatiwala ng langit ang mga kayamanan sa mga unang naghahanap ng pangunawa. Ang biblikal na kaunlaran ay hindi isang banal na panlilinlang. Ito ay isang likas na bunga ng mga pagpapasya na ginagabayan ng banal na karunungan.
Yan ang sikreto sa mga negosyong hindi nabibigo. Sa modernong mundo, maraming nag-aaral ng mga numero, kakaunti ang mga prinsipyo ng pag-aaral. Alam ni Solomon na ang mga negosyong nakabatay sa pananampalataya ay itinayo hindi sa mga spreadsheet, ngunit sa pag-unawa. Ang espiritual na katalinuhan ay ang pinakamalaking asset ng isang Kristiyanong negosyante. Binabago nito ang mga hamon sa mga pagkakataon at pagkalugi sa mga walang hanggang aral. Ang matalinong tao ay hindi naghahabol ng ginto. Nahanap siya ng ginto. Ngunit nagbabala rin si Solomon, ang sinumang nakakabisa sa pag-iisip ay dapat makabisado ang bibig. Dahil ang karunungan ay hindi napatunayan sa magagandang salita, kundi sa tamang salita sa tamang panahon. At doon papasok ang susunod na sikreto, pagmaster ng mga salita, ang susi na maaaring makabuo ng buhay o pagkawasak sa sarili mong negosyo. Mastering words, Kawikaan 18-21. Ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Alam ni Solomon na ang mga salita ay hindi lamang mga tunog, ito ay mga buto. Sa tuwing bubuksan niya ang kanyang bibig upang turuan ang isang lingkod, pamahalaan ang isang layunin o pagpalain ang mga tao, alam niyang nagtatayo o sumisira siya ng mga katotohanan. Sa plano ng negosyo ng Diyos, ang kaunlaran ay nagsisimula sa wika. Ang sinasabi mo tungkol sa iyong trabaho, tungkol sa hinaharap, tungkol sa iyong sarili ay nagiging isang espiritual na utos. Sa panahon ng pagtatayo ng templo, napagmasdan ni Solomon ang mga manggagawang nagbubulong-bulungan sa pagod na mga araw. Pagkatapos ay tatawagin niya sila at sasabihing, huwag magreklamo ng pagod kung saan gustong magkaroon ng lakas ang Diyos. Alam niya na ang pag-ungol ay nakakahawa sa ani at ang pasasalamat ay nagpapadalisay sa kapaligiran. Ang mga nakakaunawa sa kapangyarihan ng mga salita ay nauunawaan na ang pag-unlad ay nangangahulugan din ng pagiging maingat sa kung ano ang lumalabas sa bibig ng isang tao. Dahil ang sinasalita ay nilikha, isipin ng isang modernong negosyante na biniyayaan ng talento ngunit patuloy na nagsasabi, walang bagay kailanman gumagana para sa akin. Ang pariralang ito na paulit-ulit na 1,000 beses ay naging kanyang sariling propesya. Itinuro ni Solomon, baguhin ang iyong pag-amin at babaguhin ng langit ang iyong mga resulta dahil pinaparami lamang ng Diyos ang iyong pinagpapala sa pamamagitan ng iyong dila at kung pinapanood mo ang iyong mga salita habang pinapanood mo ang iyong pera, ano ang magbabago sa iyong buhay ngayon? Ang karunungan ni Solomon ay nagpapakita na ang mga salita ay espiritual na instrumento ng paglikha. Ang pananampalataya ay ipinahayag sa tunog. Kapag nagpahayag ka ng buhay sa isang negosyo, inaanyayahan mo ang espiritu na magtrabaho kasama mo. Kapag nagreklamo ka, itinataboy mo. Sa makatuwid, ang mga espiritual na negosyante ay natututong magsalita tulad ng mga hari na may autoridad, katahimikan at banal na patnubay. Ngunit naunawaan din ni Solomon ang isang bagay na mas malalim. Ang mga salita ay nagtatayo ng mga imperyo, ngunit ang pangitain ay nagpapanatili ng pamana. Dahil ang mga nagsasalita ng may karunungan ay kailangang makakita ng higit sa kasalukuyan. At iyon ang susunod na sikreto ng plano ng negosyo ng Diyos, diversification at isang pangmatagalang pananaw. Pagkakaiba-iba at pangmatagalang pangitain, Ecclesiastes 11:2. Bigyan mo ng bahagi ang 7 at maging ang 8 sapagkat hindi mo alam kung anong kapahamakan ang maaaring mangyari sa lupa. Tinitigan ni Solomon ang abot-tanaw ng Jerusalem at nakita niya ang mga mangangalakal na dumarating mula sa lahat ng bansa. Alam niya na ang banal na karunungan ay hindi limitado sa iisang landas. Ang biblikal na kaunlaran ay tulad ng isang ilog na nahahati sa maraming daluyan. Habang mas dumadaloy ito, mas nagiging mataba ang lupain. Naunawaan ng hari na ang pag-asa sa iisang pinagmulan ay ang pagsuway sa mismong prinsipyo ng espiritual na pagkamaingat.
Sa plano ng negosyo ng Diyos, ang pagkakaiba-iba ay hindi lamang isang diskarte. Ito ay pananampalataya sa pagkilos. Ito ay pagkilala na ang bukas ay pag-aari ng Diyos at nasa tao ang magtanim sa higit sa isang bukid. Nakita ni Solomon dito ang isang aral tungkol sa kalayaan. Ang sinumang maraming binhi ay hindi natatakot sa tagtuyot. At ilang beses mo bang inilagay ang lahat ng iyong pag-asa sa isang proyekto, nalilimutan na pinagpapala ng Diyos ang maraming mga regalo? Isipin ang isang magsasaka noong panahon ni Solomon na naghahasik ng mga binhi sa 7 magkakaibang bukid. May mga araw na nakita niya ang ulan sa isa lamang sa mga ito. Sa iba naman, ang araw ay nagpainit sa bahagi ng ani. Ngunit sa huli, palaging may umuunlad. Ang buhay ng matalinong tao ay magkatulad. Naiintindihan nila na ang sikreto sa may layuning kayamanan ay hindi pagtitiwala, ngunit pagtitiwala. Ang pangmatagalang pananaw ay nagbabago ng takot sa pagiging handa. Tinawag ito ni Solomon na kaisipan ng hari. Ang mga hari ay nag-iisip tungkol sa hinaharap, ang mga tagapaglingkod lamang tungkol sa ngayon. Ang karunungan ng Ecclesiastes ay nagtuturo na ang mga negosyong may pananampalataya ay hindi hinahawakan ng kawalang tatag. Sila ay ginagabayan ng isang walang hanggang pangitain. Iyon ang dahilan kung bakit si Solomon ay namuhunan sa mga barko, sa kalakalan, sa karunungan, dahil ang bawat lugar ay naging daluyan ng banal na kasaganaan. Ngunit natuklasan din ni Solomon ang isa pang prinsipyo na kumukumpleto sa siklong ito, estratehikong pagkabukas palad. Dahil ang taong natututong mag-iba-iba ng kanyang mga binhi ay dapat ding matutong ibahagi ang kanyang ani. Estratehikong pagkabukas palad, Kawikaan 11:25. Ang isang mapagbigay na kaluluwa ay uunlad. Pinagmasdan ni Solomon ang buong kamalig at ang mga dukha sa mga pintuang daan ng lungsod. Alam niyang nabubulok ang yaman na hindi dumadaloy. Ang pagkabukas palad ay, para sa kanya, isang banal na diskarte, hindi isang paminsan-minsang kilos. Ang plano ng negosyo ng Diyos ay paikot. Kung ano ang pinipigilan mo ay nagiging pabigat, kung ano ang ibinibigay mo ay nagiging ani. Ang biblikal na kaunlaran ay kilusan. Ang channel na nagsasara ay nawawala ang pagpapala ng ilog. Naunawaan ni Solomon na ang pagbibigay ay hindi nagpapahirap, ito ay dumarami. Nang basbasan niya ang mga tao ng mga piging at katarungan, ang kaharian ay umunlad sa kapayapaan at kasaganaan. Ang karunungan ni Solomon ay nagpapakita na ang pagkabukas palad ay ang wika ng pagtitiwala. Ang mga nagbibigay ay nagsabi, naniniwala ako na ang Diyos ang aking pinagmulan. At kung talagang naniniwala ka na pinupuno ng langit ang lahat ng ibinabahagi mo, matatakot ka pa bang magbigay? Isipin ang isang mangangalakal na nag-aabuloy ng pinakamaganda sa kanyang ani sa mga nangangailangan. Sa takdang panahon, lilitaw ang mga bagong customer, magbubukas ang mga bagong pinto, at naiintindihan niya na ang pagkabukas palad ay isang espiritual na pamumuhunan. Tinawag ito ni Solomon na negosyo na may pananampalataya, mga pakikipagsapalaran na naguugnay sa kita at layunin, dahil ang layunin ang nagpapanatili ng pabor ng Diyos kaysa sa pananalapi. Ang pagbibigay ay isang gawa ng karunungan. Ang mga nag-iisip lamang tungkol sa pag-iipon ay nawawalan ng kahulugan ng pagpapala. Sinabi ni Solomon, ang isang mapagbigay na kaluluwa ay uunlad, hindi sa pamamagitan ng magic, ngunit sa pamamagitan ng prinsipyo. Ang pagbabalik ng langit ay pinarami ang nagmumula sa isang dalisay na puso. Ang pagkabukas palad ay hindi kawalan, ito ay pakikipagtulungan sa Diyos. Ang mga nakakaunawa nito ay huminto sa pangangalakal ng may takot at magsimulang umunlad ng may layunin. Ngunit alam ni Solomon na ang lahat ng tunay na pagkabukas palad ay nagmumula sa isang nakahanay na puso. Dahil bago pamahalaan ang kayamanan,
Kailangang tandaan ng tao kung sino ang tunay na may-ari ng lahat. At ito ay humahantong sa atin sa huling lihim ng plano ng negosyo ng Diyos, pag-alala sa lumikha sa lahat ng bagay. Alalahanin ang lumikha sa lahat ng bagay, Ecclesiastes 12:1. Alalahanin ang iyong mailalang sa mga araw ng iyong kabataan. Nang isulat ni Solomon ang mga salitang ito, nakita na niya ang mga imperyo na tumaas at bumagsak. Naunawaan niya na ang pinakamalaking pagkakamali ng isang maunlad na tao ay ang kalimutan kung sino ang umalalay sa kanya sa disyerto. Tumingin siya sa trono at nakita niya na ang lahat ng kaluwalhatian na walang Diyos ay walang kabuluhan. Ang plano ng negosyo ng Diyos ay nagsisimula at nagtatapos sa pag-alaala. Pag-alala kung sino ang nagbigay ng hininga, kung sino ang nagbukas ng mga pinto, kung sino ang nagpapanatili ng pabor. Alam ni Solomon na ang sikreto sa espiritual na mahabang buhay ay pasasalamat. Ang pag-alala sa lumikha ay hindi isang relihiyosong gawain. Ito ay isang gawa ng budhi. Ito ay pagkilala na ang bawat tagumpay ay karugtong ng banal na biyaya. Ang matalinong tao ay umuunlad, hindi dahil marami sila, kundi dahil alam nila kung saan nanggaling ang lahat ng mayroon sila. At kung sa araw na ito, nawala ang lahat ng pag-aari mo. Maalala mo pa ba ang nagbigay sa iyo ng iyong unang hininga? Guni-gunihin si Solomon na naglalakad sa templo sa dapit hapon, ang ginto ay sumasalamin sa malambot na sikat ng araw. Hindi niya nakita ang karangyaan, nakita niya ang layunin. Sapagkat ang ginto ng templo ay sagrado, hindi para sa kinang nito, ngunit sa dahilan nito. Ganyan ang pusong umaalaala sa Diyos. Lahat ng hinihipo nito ay nagiging banal. Ang biblikal na kaunlaran ay namumuhay sa kamalayan na walang tunay na sa iyo. Lahat ito ay sa Kanya, at ikaw ay katiwala lamang. Ang pag-alala sa lumikha ay pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng pananampalataya at ambisyon. Ito ang pumipigil sa tao na gawing mga Diyos-Diyosan ang mga pagpapala. Huli na naunawaan ni Solomon na ang karunungan na walang pagpipitagan ay nagiging walang kabuluhan. Sa makatuwid, ang kanyang pinakadakilang payo ay simple at walang hanggan. Alalahanin ang iyong lumikha. Kapag nakalimutan ng tao ang Diyos, nagiging walang laman ang tagumpay. Kapag isinama niya siya, ang tagumpay ay nagiging pamana. At kaya, kumpleto na ang cycle: integridad, kasipagan, karunungan, mastery, vision, generosity at remembrance. Ito ang tunay na hindi nagkakamali na plano ni Solomon, ang plano ng negosyo ng Diyos. Isang espiritual na mapa na nagpapalit ng trabaho sa layunin, kayamanan sa pagsamba at pananalapi sa buhay na pananampalataya. Ngunit ngayon, isang tanong ang nananatili: ano ang gagawin mo sa karunungan na ito? Ipinakita sa atin ni Solomon na ang kaunlaran ay hindi isang destinasyon. Ito ay isang paglalakbay ng kamalayan. Integridad, kasipagan, karunungan, pananaw, kabutihang loob at pag-alala. Bawat prinsipyo ay isang susi na nagbubukas ng bagong antas ng banal na pabor. Ngunit ang tanong na umaalingaw-ngaw ngayon ay, ano ang gagawin mo sa karunungan na ito? Patuloy ka bang mag-iipon ng utang o magsisimula ka bang mag-ipon ng pangunawa? Magpapatuloy ka ba sa paghahanap ng mabilis na resulta o bubuo ka ba ng isang legacy na hindi mabubura ng panahon? Gaano karaming mga hindi matalinong pagpili ang ginagawa mo araw-araw? Kung pagmamasid ni Solomon ang kanyang buhay ngayon, ano ang masasabi niya tungkol sa kanyang mga desisyon? Ang plano ng negosyo ng Diyos ay nananatiling pareho, hindi nagkakamali, perpekto, walang hanggan. Hindi ito nagbabago dahil nakabatay ito sa mga prinsipyo, hindi sa mga pangyayari. Ang umunlad sa karunungan ay ang pagayon sa pananampalataya at pagsasagawa, kayamanan at layunin. Ito ay pag-unawa na ang Diyos ay hindi tumawag sa iyo para lamang mabuhay, ngunit upang pamahalaan ng may kahusayan ang lahat ng kanyang inilagay sa iyong mga kamay. Kaya ngayon,
Magpasya na mamuhay ng may layunin. Pahintulutan ng karunungan ni Solomon na hubugin ang iyong pananalapi, ang iyong mga desisyon at ang iyong puso. Tandaan, ang tagumpay na nagmumula sa Diyos ay hindi nagtatapos sa iyo. Ito ay dumadaan sa iyo at binabago ang lahat sa paligid mo. O kung ang mensaheng ito ay sumasalamin sa iyo, mangyaring ipahayag ito sa mga komento. Ngayon pinili kong umunlad ng may layunin. At kung naniniwala ka na ang karunungan sa Biblia ang tunay na landas tungo sa kaunlaran, mag-subscribe sa channel, i-activate ang notification bell at panoorin ang susunod na iminungkahing video. Pagkatapos ng lahat, ang susunod na paghahayag ay maaaring ang eksaktong payo na iiwan ni Solomon para sa iyo.